Boto niyo po ako De Guzman po for President. Ako po si De La Cruz. Kumakandidato po ako bilang presidente ng Student Council. Sana po ay iboto po ninyo ako. Wow, De La Cruz! Hanggang dito ba naman? Sa Student Council election, kakalabanin mo ko? Ang lakas talaga ng loob mo, no? Well, tignan na lang natin kung sino ang mananalo sa atin. Alam ko naman na ako ang iboboto ng mga estudyante dito at hindi ikaw. Sige na, De La Cruz. Abangan na lang natin ang resulta sa huli. Ay, De Guzman po for President. Boto niyo po ako, De La Cruz po. De La Cruz Pag ako po ang for binoto President. ninyo, lahat po ng estudyante dito ay mabibigyan po ng regalo mula po sa akin. Hindi naman po kaya ni De La Cruz kung ano yung mga kaya po naming ibigay. Kaya, sisiguraduhin po natin na bawat classroom dito ay may electric fan. Isa po yan sa magiging project ni De Guzman. Kaya De La Cruz iboto niyo po. po ako bilang Pangulo. De Guzman po for President. Mas magaling si De La Cruz kumpara kay Di Guzman. Ang bait-bait kayo ni De La Cruz kumpara dyan. Payo lang po wag po kayong naniniwala kay De La Salamat Cruz. Kasi po, mahirap lang po si De La Cruz at yung pondo ng Student Council, baka kunin niya. Doon niya kunin yung panggasto sa bahay nila. Kaya kahit ano po, wag niyo na pong pakikinggan si De La Cruz. De Guzman lang po, bilang presidente, asahan po ninyo. Umayos ka, De La Cruz. Salamat po, Salamat po sa suporta. Ang nakakuha ng mataas na boto ay walang iba kundi si De Guzman. Congratulations! Yes! Salamat po! Salamat po! Sabi ko sa'yo, De La Cruz ako ang mananalo bilang presidente. Sandali lang po, katahimikan. Disqualified po pala si De Guzman dahil sa kanyang ginawa. Ang tunay na presidente ay si De La Cruz. Salamat po! Ako na yung Pangulo ng Student Council! Sakay na dito sa likod! Mabuti na lang sir at nabutan kita dito. Ang dami nag-aabang doon Wala yon. Basta alam po nakakatulong ako sa kapwa ko. Sige na. At saka bali-balita kasi doon sa pinanggalingan ko tumaob daw yung barko. Talaga ba? Ang dami nga doon na disgrasya Marami ring namatay. Kawawa naman pala yung mga pamilyang iniwan ng mga yon. Di mo talaga masasabi yung buhay, no? Diyan lang po ako. Malapit na po ako dito sa may Quezon City lang po. Sige, iahatid kita. Salamat talaga, kuya. Ako yung napili mong isakay. Sa dami ba naman nag-aantay doon? Kanina ka pa nagpapasalamat, Ako pala, kuya, si Emil Tolentino. Napaka-komportable dito sa taxi niyo, no? At saka salamat sa unan. Nakaka-relax po. Siyempre, kailangan komportable mga pasahero ko. Kaya laging malinis tong taxi ko. Tsaka hindi ako katulad ng mga driver dyan na mandurugas, no? Grabe pala talaga yung nangyaring aksidente dun sa barko, no? Yung tumaob daw na barko. Marami daw pasahero dun, Oo, kuya. Tama yung narinig mong balita. Dami nga nag-iiyakan dun, Kaya, kuya, tama din yung sinasabi nung palabas dito nung December. Walang rewind sa totoong buhay. Piliin mo dapat maging masaya. Kaya ikaw, kuya, lagi kang mag-iingat sa biyahe mo, Prone ka pa naman sa mga masasamang tao, tsaka sa aksidente. Hoy, ikaw din mag-iingat ka. Oo, kuya. Mag-iingat din ako, syempre. Provider ako ng pamilya namin, At may uuwian pa ako. Kuya, ihilang ako dito, sa may gasoline station. O, sige. Ay, kuya, buti nantay mo ako. Kala ko iniwan mo na ako, Bakit naman kita iiwanan? Para naman akong tanga nun. Kuya, taxi! May taxi dito. Uy, kuya, baka pwede naman pasakay kami. Kanina pa kami nag-aantay dito, Di mo ba nakikita? May pasahero ako dito. Pasahero? Kuya, wala ka namang pasahero, Gutom ata si kuya, Kasama sa mga nasawi ang pangalang si Emil Tolentino, Joan Cabrera na patuloy pa rin hinahanap sa ilalim ng dagat. Emil Tolentino?
Nasaan ka na? Nasusunog yung bahay. Nak! Ano nangyayari dito? Bakit nasusunog yung bahay natin? Ha? Ang sabi po may sumabog daw pong gasol sa kusina eh. Nandun po si Joshua. Tulang! Tulang! Bombero! Ma, anong gagawin natin? Si Joshua, tulungan niyo kami. Ay, ito po. Mani po. Ibibigay ko nga sana kay Joshua to eh. Ito kasi yung inaantay niyang regalo ko para sa kanya. Eh kaso, wala na siya. Ma, pwede mo namang ibigay sa akin yan eh. Anak mo rin naman po ako, di ba? Oo anak, naiintindihan ko. Pero sa ngayon, pwede bang ilagay ko muna sa kabaong ni Joshua to? Sige po. Joshua anak ko, para sa'yo to. Opo, paantay lang po yung kape, opo. Eh ano na po bang lead? Kung hindi po ang pagsabog ng gasol ang dahilan, eh ano po? Sinadya? Ng anak ko? Paano nangyari yun? Salamat dito ma sa sapatos na binigay mo. Napakaganda po. Ma, yun sa akin po. Huwag ka nang umasa bibigyan ka ni mama. Nakakalimutan mo bang ampun ka lang dito? Ako pa din yung tunay na anak ni mama. Ampun ka lang. Kahit kailan, hindi mo malalasap yung mga bagay na binibigay sa amin ng nanay ko. Dahil ako ang tunay na anak at hindi ikaw. Ampun! Pasensya na, Joshua. Demanding ang ampun na yan. Ampun ako, di ba? Joshua, ikaw ang tunay na anak. Manda ka sa gagawin ko. Two, 5, 6 San Miguel Street. Ito na nga. Tao po. Tao po. Mukhang wala naman tao dito. Nasa kayong tao dito. Tao po. Trespassing na. Kung trespassing, papasok ako dito. Dito yung apartment na sinabi sa akin eh. Sakto. Bukas pala yung pinto eh. Sino ka? Hoy! Akala ko walang tao dito. Kanina pa ako kumakatok dun sa labas. Ikaw ba si Clarence? Oo, ako si Clarence. Ako si Judel. Ako yung makakasama mo dito sa apartment. Tama. Ikaw nga yung binilin dito. Judel nga yung pangalan nun. Dito ako pinadala kaya pumasok na ako. Tama naman yung address dito eh. Tsaka bakit hindi ka sumasagot kanina? May ginawa lang kasi ako eh. Saan dito yung mga kwarto? Sige, tara. Papasyal kita din sa mga kwarto. Kanina pa ako kumakatok eh. Bali dito yung mga magiging kwarto natin. Oh, eto pala eh. May isang kwarto pa pala dito eh. Papasok na ako ah. Saglit! Huwag kang pumasok dyan. Kabilin-bilin na ng may-ari na walang kahit sinong pwedeng pumasok dyan. Tatlo naman yan eh. Pwede tayong mamili, di ba? Oo nga. 3 yung kwarto. Pero 2 lang yung pinapagamit sa atin. Sumunod na lang tayo sa may-ari. Okay, sige. Hindi na ako papasok dyan. Saan ba kasi yung kwarto ko? Dito. Dito yung magiging kwarto mo. Okay. Magpahinga ka na. Judel. Hello, ma. Ayaw po. Nakarating na po ako dito sa apartment. Nasa kwarto na po ako. Magpapahinga na nga po ako eh. Nakausap ko na po si Clarence. Sabado-linggo na lang po ako uwi dyan, ma. Okay po. Ingat po kayo dyan, ma. Bye po. Bakit parang may nag-CR dun? Ganda naman to eh. Ginagamit ko naman talaga to. Hoy! Sino ka? Hindi ako sinuka. Ako si Clarence. Ano Clarence pinagsasabi mo? Bakit ka tumatawa? Napagtripan ka na naman.
Mahilig man trip mga multo dito. Naalala mo, kinuwento yun sa'yo yung kwarto na hindi mo pwedeng pasukin. Kasi doon nagpakamatay yung multo. Kaya bawal ka pumasok doon. Mahilig talaga man trip yun ng mga bago dito. Kaya nga walang tumatagal eh. Ako lang. Tara na nga. Doon tayo sa kwarto mo. Ay, naku po. Kanina pa kita inaantay, Judel.